Genesis chapter 45 verse 1 up to 28 na magkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya at sumigaw, "Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap." At walang taong tumayo na kasama niya samantalang si Jose ay napakilala sa kanyang mga kapatid. At siya ay umiyak na malakas at narinig ng mga Egyptiyo at narinig ng sambahayan ni Faraon. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako ay si Jose. Buhay pa ba ang aking ama?" At ang kanyang mga kapatid ay hindi mga kasagot sa kanya sapagkat sila'y nagugulumihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin. Isinasamo ko sa inyo." At sila'y lumapit. At kanyang sinabi, "Ako ay si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ako'y huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito. Sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Sapagkat may 2 taon na ang kagutom ay nasa lupain at may 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang panatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at kanya akong ginawang ama kay Faraon at Panginoon sa buong niyang bahay at tagapagmahala ng buong lupain ng Ehipto. Magmandali kayo at tumaroon kayo sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya, 'Ganito ang sabi ng inyong anak na si Jose. Ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto. Pumarito ka sa akin, huwag kang magluwat. At ikaw ay tatahan sa lupain ng Gosen at malalapit ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak, at ang iyong mga kawan at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilik. At doon kakanilihin kita sapagkat may 5 taong kagutom pa. Baka ikaw ay madukha, ikaw at ang iyong sangbahayan at ang lahat ng iyo. At narito nakikita ng iyong mga mata at ng mga mata ng aking kapatid na si Benjamin na aking bibig ang nagsasalita sa inyo. At inyong saysayin sa aking ama ang aking buong kaluwalhatian sa Ehipto at ang inyong buong nakita, at kayo'y magmamadali at inyong ibababa rito ang aking ama." At siya ay humilig sa liig ng kanyang kapatid na si Benjamin at umiyak, at si Benjamin ay umiyak sa ibabaw ng kanyang liig, at kanyang hinagkan ang lahat niyang kapatid at umiyak sa kanila, at pagkatapos ay nakipagsalitaan sa kanya ang kanyang mga kapatid. At ang abantugang yaon ay naibalita sang bahayan ni Faraon na sinasabi, "Nagsidating ang mga kapatid ni Jose at ikinalugod ni Faraon at ng kanyang mga lingkod." At sinabi ni Faraon kay Jose, "Sabihin mo sa iyong mga kapatid, ito'y gawin ninyo, pasanan ninyo ang inyong mga hayop, at kayo yumaon, umuwi sa lupain ng Kinan. At dalhin ninyo ang inyong ama at ng inyong mga sambahayan, at pumarito kayo sa akin, at aking ibibigay sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto, at kakanin ninyo ang katabaan ng lupain. Ngayon inuutusan ka, ito'y gawin ninyo. Kumuha kayo ng mga kariton sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga bata at sa inyong mga asawa, at dalhin ninyo rito ang inyong ama at kayo'y pumarito. Huwag din ninyong ligapin ang inyong pag-aari dahil sa ang mabuti ng buong lupain ng Ehipto ay inyo." At ginawang gayon ng mga anak na Israel, at binigyan sila ni Jose ng mga kariton ayon sa utos ni Faraon, at sila binigyan ng mababaon sa daan. Sa kanilang lahat ay nagbigay siya ng mga pangpalit na bihisan. Ngunit kay Benjamin ay nagbigay siya ng 300 putol na pilak at 5 pangpalit na bihisan. At sa kanyang ama ay nagpadala siya
ng ganitong paraan. 10 asnong may pasang mabuting mga bagay sa Ehipto at 10 asna na may pasang trigo at tinapay at pagkain ng kanyang ama sa daan. Sa ganito ay kanyang pinagpagpaalam ang kanyang mga kapatid at sila yumaon at kanyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong magkaalit sa daan." At sila'y sumumpa mula sa Ehipto at naparoon sa lupain ng Kinan kay Jacob na kanilang ama. At kanilang isinaysay sa kanya na sinasabi, si Jose ay buhay pa at siya'y puno sa buong lupain ng Ehipto. At ang kanyang puso ay nang lupaypay sapagkat di niya pinaniniwalaan sila. At kanilang isinaysay sa kanya ang lahat ng salita ni Jose na kanyang sinabi sa kanila. Nang kanyang makita ang mga karitong ipinadala ni Jose upang dalhin sa kanya, ay nagsauli ang diwa ni Jacob na kanilang ama. At sinabi ni Israel, siya na, si Jose na aking anak, ay buhay pa. Ako'y paroroon at titingnan ko siya bago ako mamamatay. Amen.